Oh, Mrs. Warren. Si Kuyenda. Stay still. Who is there? We're a peaceful family. We want no trouble. Nagsisimula ang kwento sa gitna ng karagatan. Taong 1846 at unti-unti nang nagwawakas ang panahon ng mga pirata, tanging ang pinakamalulupit na lamang ang natitira, desperadong naghahanap ng paraan para makatakas sa kanilang kapalaran. Isang pangkat ng mga pirata ang umatake sa isa pang barko. Ang kapitan ng barkong inatake, isang lalaking nagngangalang Boden, ay sinubukang lumaban sa mga pirata ngunit siya ay lubhang napakarami ang kalaban. Ang kapitan ng mga pirata na si Connor ay nagtanong kay Boden kung paano napunta sa kamay ng isang hamak na kapitan ng barkong pangkalakal ang isang piraso ng gintong ninakaw sa kanya. Sino ang nagbigay nito sa'yo? Tanong niya. Ang pinanggalingang daungan ng barko ay ang isla ng Cayman Brac at doon susunod na pupunta si Connor. Lumipat ang eksena makalipas ang 6 na araw sa Cayman Brac. Isang pastor ang nagdarasal para sa ligtas na pagbabalik ni Kapitan Boden at ng kanyang mga tauhan. Ang asawa ni Boden na si Ursel ay naghihintay sa kanyang pag-uwi. Sa kanilang bahay, ang kapatid ni Boden na si Elizabeth ay may bisita. Ang kanyang kasintahang si Weston. Aalis na ang barko ni Weston bukas, kaya tinanong niya si Elizabeth kung nakapagdesisyon na ba ito. Sa sandaling iyon, dumaan si Ursel sa gate at nagising sa ingay ang kanyang anak na si Isaac. Napansin ni Ursel na nasunog ang niluluto ni Elizabeth na candy ng niyog dahil hindi ito nakatutok sa ginagawa. Tinanong ni Isaac si Ursel tungkol sa kanyang ama. 59 na araw na siyang wala. Sinabi ni Ursel na uuwi rin ito. Lagi naman daw siyang bumabalik. Lumapit si Ursel kay Elizabeth. Buong buhay ni Elizabeth ay ginugol sa maliit na islang ito. Pangarap niyang minsang makita ang pagsikat ng araw mula sa ibang dalampasigan, ngunit sinabihan siya ni Ursel na tigilan ang pangangarap. Pagkatapos gumawa si Ursel ng panibagong matatamis na candy ng niyog para sa kanyang anak. Kaarawan ni Isaac ngayon. Ngunit sa malayo may isang grupo ng mga pirata na papalapit sa pampang. Sinabi ni Isaac na may mali. Nangako ang kanyang ama na babalik bago ang kanyang kaarawan. Kaya sinabi ni Ursel na may iniwan na regalo ang kanyang ama sakaling siya ay mahuli sa pagdating. Inabot niya kay Isaac ang isang kutsilyo, ngunit hindi talaga iyon galing kay Boden. Kay Ursel iyon. Sa dalampasigan ng isla, kinuha ng mga pirata ang kanilang unang biktima, si Weston, ang kasintahan ni Elizabeth. Kinabukasan, palihim na lumabas ng bahay si Elizabeth. Narinig ni Ursel ang tunog ng kanyang pag-alis. Wala si Elizabeth sa kanyang silid at nang tumingin si Ursel sa bintana nito, ay nakita niya ang mga pirata. Agad niyang ginising si Isaac at itinago ito sa isang lihim na kompartimento sa ilalim ng sahig. Kumuha si Ursel ng baril at sinabi sa mga pirata na ayaw nila ng gulo. Ngunit sabay-sabay siyang sinalakay ng mga ito at agad siyang napabagsak. Nagsasalita ang mga pirata ng ibang wika. Alam nila ang pangalan ni Ursel at hinihingi kung saan niya itinatago ang pera. May perang nakatago sa likod ng isang larawan, ngunit hindi iyon ang hinahanap nila. Ipinakita nila sa kanya ang isang bar ng ginto at tinanong kung nasaan ang iba pa nito. Tinanong ni Ursel kung sino sila. Inutusan ng tagamanman ng mga pirata ang kanyang mga tauhan na baliin ang mga buto ni Ursel, ngunit huwag sirain ang kanyang mukha. Pagsapit ng umaga, dumating din si Connor sa isla. Napansin siya ng tagapangalaga ng isla. Lumapit ito kay Connor at sinabi na ang lugar ay isang pinalayang kolonya ng Britanya. Hiningi niya ang pangalan, ranggo at katapatan ni Connor. Sumagot si Connor, "Ako si Kapitan Francisco Connor, isang hamak na kapatid ng dagat." Samantala, hinanap ni Elizabeth si Weston sa dalampasigan, ngunit ang tanging nakita niya ay ang bangkay nito. Nakita ng pastor ng isla si Connor na kausap ang tagapangalaga. Samantala, ang harbor master ay tumingin sa teleskopyo at nakita ang barkong pirata ni Connor na nakaangkla sa malayo. Inutusan ng pastor ang lahat na pumasok sa simbahan. Agad nakilala ng tagapangalaga ang pangalan ni Connor. Isa itong magnanakaw sa dagat at isang hinahanap na kaaway ng imperyo ng Britanya. Ang natitirang tauhan ni Connor ay papalapit na sa pampang gamit ang mga bangka. Tinanong ni Connor ang tagapangalaga kung nasaan ang asawa ni Boden. Sumigaw ang tagapangalaga na ihanda ang bulldog, ang kanyon ng isla. Pinunuan ng mga taga-isla ang kanyon at itinapat ito sa papalapit na tauhan ni Connor. Ngunit bago pa sila makaputok, binarel ng sniper ni Connor ang lalaking nagmamaniobra sa kanyon. Bumalik ang eksena kay Ursel. Sa loob ng kanyang bahay, tinalian ng lubid ang kanyang leeg at isinabit siya ng 2 pirata. Narinig nila ang boses ni Isaac mula sa ilalim ng sahig, ngunit biglang nagsalita si Ursel sa kanilang sariling wika. Pinapatigil sila. Tinanong ng pirata kung sino ang nagturo sa kanya ng wikang iyon. Simple lang ang sagot ni Ursel. "Ang parehong taong nagturo sa akin nito." Bigla niyang nakalas ang sarili at sinimulang labanan ang mga pirata na parang isang sanay na mandirigma. Samantala si Connor ay nagsimulang pumatay ng mga taga-isla. Hindi niya
hinahayaan ang sinuman na makalapit sa kanyon. Kahit mas marami ang kalaban niya, hindi pa rin nila siya mapabagsak. Sa bahay napatay ni Ursel ang isang pirata gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit ang isa pa ay itinulak siya palabas ng bintana. Gumapang si Ursel sa lupa, nakakuha ng isang kabibe at pinatay ang pirata gamit ito. Ngunit sa oras na yon, nakarating na sa pampang ang natitirang mga pirata. Nagtago si Elizabeth nang makita niya ang mga pirata. Sinabi ni Connor sa kanyang quartermaster na si Lee na walang sino man ang makakaalis sa islang ito hanggat hindi niya nababawi ang kanyang pag-aari. Binalaan siya ng tagapangalaga ng isla na ang Royal Navy ay nagpapatrolya sa mga katubigang ito. Tinanong ni Connor ang tagapangalaga kung nasaan ang distress signal ng isla. Tumawa ang tagapangalaga. Itinuro ni Connor ang simbahan at agad na iniharap ng quartermaster ang kanyon patungo roon. Nagtatago ang mga taga-isla sa loob. Dahil sa takot, ibinigay ng tagapangalaga ang lokasyon ng distress signal. Sinabi ni Connor na ang dugong dumanak sa araw na iyon ay nasa kamay ng tagapangalaga. Pagkatapos ay pinasabog niya ito gamit ang kanyon. Sa sandaling iyon, dumating ang tagamanman at iniulat na hinahanap pa rin nila ang ginto. Ngunit nakuha na nila ang babae. Ngunit ang totoo ay ibang-iba ang nangyari. Tinakpan ni Ursel ng tela ang mga bangkay ng mga piratang napatay niya. Inilabas niya ang kanyang anak mula sa pinagtataguan at sinabing huwag itong matakot. Gagawin niya ang lahat para maprotektahan siya. Inutusan niya itong ihanda ang mga kailangan nila at 3 araw na rasyon ng pagkain. Ngunit maya-maya ay may narinig si Ursel sa labas. Kinuha niya ang baril at naghanda, ngunit ang dumating ay ang pastor. Sinabi ng pastor na may buong pangkat ng mga pirata sa isla. May dala silang mga armas at bala na hindi pa niya kailanman nakita. Sa tingin niya, kilala niya kung sino yon. Sinabi ni Ursel na imposible yon. Ngunit sinabi ng pastor na siya lamang ang maaaring makapigil sa kanila. Kapitan, biglang sumagot si Ursel, "Huwag mo akong tatawaging ganyan kailanman." Sa sandaling iyon, ipinakita ni Isaac ang isang liham na iniwan ni Elizabeth. Inilagay ni Ursel si Isaac sa wheelchair at sinabihan siyang sumama sa pastor sa isang tiyak na lugar. Hahanapin niya si Elizabeth at doon sila magkikita. Samantala, si Elizabeth ay tumatakbo sa bukid ng puno ng takot. Si Ursel naman ay maingat na gumagalaw sa isla habang umiiwas sa mga piratang naghahanap sa kanya. Sa wakas ay natagpuan niya si Elizabeth at sinabihang manatiling tahimik. Sinabi ni Elizabeth na patay na si Weston. Sinabi ni Ursel na kailangan na nilang umalis agad bago sila matagpuan ng mga lalaki. Samantala, dumating ang mga pirata sa bahay ni Ursel. Inaasahan nilang makikita siya roon, ngunit ang natagpuan nila ay ang mga bangkay ng kanilang sariling mga tauhan. Iniulat ito ng tagamanman at ipinadala ni Quartermaster Lee ang kanyang mga tauhan upang tugisin si Ursel. Napansin ni Connor ang bakas ng mga gulong ng wheelchair sa lupa at sinabi niyang may anak siyang may kapansanan. Sa kabilang panig, naipit ang wheelchair ni Isaac sa daan, ngunit doon niya nakita ang markang puno na kanilang hinahanap. Di nagtagal ay naabutan sila ni Ursel at Elizabeth. Sa likod nila, natagpuan ng mga pirata ang iniwang wheelchair ni Isaac. Narating ni Ursel ang isang makitid na sapa. Tatawid sila gamit ang isang maliit na bangkang parang basket. Naunang tumawid sina Elizabeth at Isaac. Ang sapa ay puno ng mga buwaya at habang tumatawid si Ursel, papalapit na ang mga pirata. Tumanggi ang pastor na tumawid sa sapa. Sumigaw si Connor, "Blackheart Bradley, ikaw ba yan?" May tattoo pa rin ang pastor sa kanyang dibdib. Sinabi ni Ursel kina Elizabeth at Isaac na magpatuloy nang wala siya. Sa pamamagitan ng teleskopyo, pinanood niya habang humaharap ang pastor kay Connor. Nang makita ni Ursel si Connor, labis siyang nagulat. Nagpaputok ang mga pirata patungo sa kanya kaya napilitan siyang tumakbo. Sinabi ni Connor sa kanyang mga tauhan, "Walang papatay, mga Ginoo, kailangan natin siyang buhay." Ang ilan sa kanila ay lumusong sa sapa at naging madaling biktima ng mga buwaya. Sa kabilang panig, nagtatago sina Elizabeth at Isaac sa loob ng isang hungkag na puno. Papalapit na ang mga pirata sa kanila, ngunit inilayo ni Ursel ang kanilang atensyon sa sarili niya. Inatake niya ang isang pirata, kinuha ang baril nito at nilabanan ang iba gamit ang baril at patalim. Isang sugatang pirata ang nakarating kina Elizabeth. Humakbang si Isaac at inilabas ang kanyang kutsilyo, ngunit biglang dumating si Ursel mula sa likuran at siya mismo ang pumatay sa pirata. Mula sa kabilang panig ng sapa ay sumigaw si Connor, "Bloody, Bloody Mary!" Naririnig siya ni Ursel mula sa kanyang kinaroroonan. Sinabi ni Connor na nagtataka siya kung alam ba ng pamilya ni Ursel kung sino talaga siya. Inutusan niya itong ibaba ang mga armas at hayaan silang magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Mary. Ang sagot ni Ursel ay ihagis pabalik sa kanya ang naputol na ulo ng isa sa kanyang mga pirata. Sumagot si Connor ng isang alok. Marahil ay maaari silang magpalitan kapalit ng buhay ni Kapitan Thibodeau. Nasa barko niya raw ito ngayon. Hinihingi ni Connor na ibalik ang kanyang ginto pagsapit ng umaga kapalit ng buhay ni Bon. Dinala ni Ursel sina Elizabeth at Isaac sa loob ng isang kuweba.
Nang sindihan niya ang posporo, biglang nagliwanag ang buong kuweba. Ang loob nito ay parang isang barkong puno ng mga patibong. Dinala sila ni Ursel ng mas malalim sa loob. Tinanong ni Elizabeth kung sino ang lalaking iyon at paano naging napakahusay ni Ursel sa pagpatay. Sinabi ni Ursel na si Connor ay dating kolonisador para sa East India Trading Company at isang kilalang buccaneer. Samantala, sinabi ni Lee sa kanyang mga tauhan na noong mga bata pa sila, ang babaeng iyon ay tunay na kinatatakutan ng lahat. May sarili siyang barko na naglalayag na katabi ng kay Connor. Tinanong ni Elizabeth si Ursel kung paano niya kilala ang lalaking iyon. Sinabi ni Ursel na dati silang indentured servants nang salakayin ni Connor ang kanilang barko. Pinatay ang kanyang mga magulang at dinala siya. 12 taong gulang pa lamang siya noon. Lumaki siya sa isang barkong pirata kung saan siya naging Bloody Mary. Alam ni Bowden ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Sa dalampasigan, dinala si Bowden pabalik sa isla. Sa loob ng kuweba, ipinakita ni Ursel ang gintong ninakaw niya kay Connor. May marka ang ginto. Dapat sana ay mananatiling nakabaon ito. Sinabi ni Ursel na kalahati ng buhay niya ay ginugol niya kasama ang mga pirata at iisa lamang ang paraan para harapin si Connor. Sa loob ng kuweba ay nagbukas si Ursel ng isang baul at kinuha ang kanyang baluti. Mayroon siyang buong arsenal ng mga bomba at baril. Sinabi niya kay Isaac na kailangan niyang ihanda ang mga layag. Kinuha ni Ursel ang ginto at umalis upang iligtas si Bowden. Samantala, tinanong ni Bowden si Connor kung ilan sa kanyang mga tauhan ang napatay ni Ursel. Sinabi ni Connor na ang karahasan ay parang sariling wika ni Ursel. Naalala niya ang 3 mandaragat na pumasok sa kanyang silid isang gabi. Kinaumagahan, natagpuan ang pinakamagagandang bahagi ng kanilang katawan na nakabitin sa dulo ng barko. Sinabi ni Connor kay Bowden na sa loob ng ilang panahon ay tunay silang magkasangga sa lahat ng paraan. Samantala sa kuweba, natagpuan ni Elizabeth ang logbook ni Ursel, puno ng mga detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Lumabas si Ursel malapit sa kanyang bahay sa pamamagitan ng isang balon. Tahimik niyang sinimulang patayin ang mga pirata isa-isa. Nakikipag-ugnayan ang mga pirata sa isa't isa gamit ang mga sipol. Pinuno ni Ursel ng usok ang bahay at pinatay ang isang pirata habang natatakpan ng usok. Sa wakas ay narating niya si Bowden. Humingi ito ng tawad at sinabing nagsisisi siyang ninakaw niya ang kanilang ginto. May isang doktor daw na maaaring gumamot sa mga taong tulad ni Isaac. Napansin ng mga pirata na tumigil na ang mga sipol ng kanilang mga tauhan. Agad silang naging alerto. Ang susi sa mga kadena ni Bowden ay nasa kay Connor. Tinanong ni Bowden si Ursel tungkol sa kanya at kay Connor. Sinabi ni Ursel na ang lahat ng ginawa niya noon ay ginawa niya para mabuhay. Inabot niya kay Bowden ang isang punyal. Nagtinginan sila at sabay na nagsabi, "Mahal kita." Sa labas, hinawakan ni Ursel ang mga kable ng kanyang mga bomba. Kapag may lumapit, pasasabugin niya ang mga ito. Lumabas si Connor at humarap sa kanya. "Namiss mo ba ako, mahal?" Hinila ni Ursel ang ginto mula sa balon. Tinanggal ang mga kadena ni Bowden at pinapunta ito sa kanya. Ngunit mula sa likuran ay sumigaw si Connor. Paano naman ang kanyang pagtataksil? Paano natin babalansehin ang kasalanang iyon? Nang makita raw niya si Ursel noon, ay isa lamang itong mahina at maliit na batang babae. Ngunit siya ang nagligtas dito at ginawa siyang malakas at makapangyarihan. At bilang kapalit, sinaksak siya ni Ursel at ninakawan. Isang pagkakamaling balak niyang itama. Gamit ang anak nitong may pilay na paa. Nang marinig iyon ni Bowden, agad siyang sumugod kay Connor. Hinila ni Ursel ang mga kable ng bomba at nagsimulang pasabugin ang mga pirata. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nadaig ni Connor si Bowden. Nang makita ito ni Ursel, sumigaw siya. "Sumusuko na ako! Gagawin ko ang kahit anong gusto mo!" Ngunit hindi nakinig si Connor. Pinatay niya si Bowden. Pagkatapos ay hinawakan din niya si Ursel. Sinabi niya na ang ginto ay para sana sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta ay ang gantimpala sa ulo ni Ursel. Sinindihan ni Ursel ang isang mitsa na nakakabit sa mga bombang nakatago sa loob ng baul ng ginto. Pagkatapos ay tumalon siya sa balon. Samantala sa kuweba, pinabasa ni Elizabeth ang logbook. Si Bowden ay dating trabahador sa pantalan. Doon sila nagkakilala sa Cayman Brac. Si Ursel ay nagtatago noon matapos niyang nakawin ang ginto at makalaya sa pakikipaglaban laban sa fleet ni Connor. Ang tunay na pangalan ni Ursel ay nakasulat sa isang wikang hindi mabasa ni Elizabeth. Bigla namang dumating si Ursel, malubhang sugatan at bumagsak na walang malay. Sa kabilang panig, pumatay ng ilang pirata ang pagsabog ng mga bomba. Galit na galit si Lee. Gusto niyang malaman kung para saan ang lahat ng ito. Ang kanilang misyon ay kunin ang ginto na ngayon ay naging abo na lamang. Ang kanyang anak ay namatay ng walang saysay. Ayaw na niyang magsakripisyo pa ng buhay ng isa pang mandaragat. Inutusan niya ang lahat na bumalik sa barko. Bubuuin niya muli ang natitirang tauhan at boboto sila kung ano ang susunod na gagawin. Tinawag iyon ni Connor na paghihimagsik at ang kaparusahan sa paghihimagsik ay kamatayan. Binarel ni Connor si Lee at pinatay siya. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na silang mga dating mandirigmang para sa hari at bansa
bansa ay tinuring na ngayon ng mga kriminal. Ang bagong mundo ay wala ng lugar para sa kanilang paraan ng pamumuhay. Ngunit may dala siyang utos mula sa tatlong imperyo na nag-aalok ng habambuhay na kapatawaran sa sinumang makahuli kay Bloody Mary. At magkakaroon sila ng kalayaang maglayag muli sa dagat tulad ng mga konkistador noon. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung sasama ba sila sa kanya. Isang isip, isang kamay, isang matalim na bakal sa ilalim ng isang kapitan. Sumigaw ang lahat ng pirata bilang pagsang-ayon. Sinimulan nilang isigaw ang Libertus, ang pangalan ng kanilang grupo. Sa loob ng kuweba, ginagamot ni Elizabeth ang mga sugat ni Ursel. Sinabi ni Ursel na nabigo siya. Hindi niya nailigtas si Bowden. Samantala natuklasan ng tagamanman ni Connor ang lihim na lagusan sa ilalim ng balon. Kailangan na naman nilang tumakas. Kailangan nilang mabuhay hanggang pagsikat ng araw at sindihan ang signal na apoy. Iyon lamang ang kanilang pag-asa upang makita ng British Navy ang usok. Iminungkahi ni Isaac na maaari silang tumakas gamit ang catboat. Ngunit sinabi ni Ursel na hindi siya maaaring tumakbo. Babalikan lang siya ni Connor. Kailangan niyang patayin si Connor. Sinabi ni Elizabeth na hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Ursel na ang lugar na ito ay itinayo bilang kuta upang protektahan ang kanilang pamilya. Aakitin nila ang mga pirata sa loob, paghihiwalayin ang mga ito, at maghihintay ng pagkakataon upang patayin si Connor. Guluhin, ipagtanggol, wasakin, nagsimulang lumapit ang mga pirata. Sinabi ni Ursel kay Isaac na kung may mangyari sa kanya, gusto niyang sumakay ito sa catboat at maglayag patungo sa malaking isla. Alam niya ang mga mapa, alam niya ang agos ng dagat, natuto siyang lumangoy bago pa siya makalakad. Ipinanganak siyang mandaragat. Pumasok ang mga pirata sa kuweba. Ang unang pirata ay umikot ng isang winch, ngunit agad siyang nabaril. Nakita nila si Ursel na nagtatago. Biglang sumiklab ang putukan mula sa magkabilang panig. Sinindihan ni Elizabeth ang isang mitsa na nagpasabog ng mga bomba malapit sa mga piratang sumusunod sa kanya. Sumugod si Connor patungo sa kinaroroonan ni Ursel. Mag-isa laban sa lahat, umiwas at lumaban si Ursel. Pinapatay ang mga pirata isa-isa. Lumapit si Elizabeth sa pasukan upang tingnan si Ursel, ngunit hinablot siya ng tagamanman. Sinaksak ni Isaac ang tagamanman at tumakbo sila. Sinabi ni Elizabeth kay Isaac na ilunsad na ang catboat. Ngunit nang makaalis si Isaac, muli siyang nahuli ng tagamanman. Habang nagpupumiglas si Elizabeth, hinila niya ang isang lubid na nakakabit sa pana at diretso nitong tinamaan ng tagamanman, pinatay ito. Kinuha ni Elizabeth ang locket ni Weston mula sa leeg ng pirata. Hindi ito sayo. Sa dilim ng kuweba, pinatay ni Ursel ang huling mga pirata. Ngayon ay si Connor na lamang ang natitira. Tumawa siya at sinabing 2 na lang silang natitira. Paano kung lumabas tayo sa liwanag at doon natin tapusin ito? Samantala, ibinaba ni Isaac ang bangka sa tubig at itinayo ang mga layag. Pagtingala niya, nakita niyang may apoy na nagliliyab sa itaas, ngunit hindi siya ang nagsindi nito. Si Connor yon. Sinabi ni Connor na hayaan nilang dumating ang hukbo at makita ang isang isla na kumakalinga sa isang hinahanap na kriminal. Nagbunot silang 2 ng mga espada at nagsimula ang laban. Magkasing husay sila. Naibaon ni Ursel ang kanyang knuckle blade kay Connor, ngunit natabig ni Connor ang espada mula sa kanyang kamay. Inutusan niya itong sumuko. Wala nang sandata si Ursel. Sinubukan niyang lumaban gamit ang mga nagliliyab na kahoy, ngunit wala itong silbi. Muli siyang inutusan ni Connor na sumuko. Sinabi ni Ursel na saksakin na lang siya sa pagitan ng mga tadyang, tulad ng ginawa niya kay Bowden. Ngunit sa sandaling iyon, may pumutok na baril. Si Elizabeth iyon. Sinamantala ni Ursel ang pagkakataon, sumalakay muli at isinaksak ang espada diretso kay Connor. Habang namamatay si Connor, pabulong niyang sinabi, "My Mary." Tumakbo si Elizabeth papasok at inalalayan si Ursel. Nagpasalamat si Ursel sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang tunay na pangalan. "Ako si Mariam." Sa bangka, natuklasan ni Isaac ang gintong nakatago sa ilalim ng kubyerta. At sa malayo, nakita ng British Navy ang signal na apoy sa abot tanaw. At diyan mga kaibigan, nagtatapos ang ating kwento. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here. At nagsasabing, ingat!